Good day everyone. Good day Ma'am Rohaina. I am Alriza Ichgani. So I will be discussing development and implementation of training. So ang pag-develop and pag-implement ng pagsasanay ay ang paggawa ng plano para turuan yung mga employee ng mga kinakailangan nilang kaalaman at kasanayan para magampanan nila ng maayos ang kanilang trabaho. So mahalaga ito dahil nakakatulong ito sa mga employee na maintindihan nila ng malinaw ang kanilang mga tungkulin, mga patakaran ng kumpanya at mga layunin nito. Kapag alam ng mga employee kung ano yung mga inaasahan sa kanilang at kung paano gawin ng tama ang kanilang trabaho, mas nagiging motivated at kumpiyansa sila. So dahil dito, mas gumaganda yung kanilang trabaho at mas tumataas ang kanilang produktibidad para sa kumpanya. So, ang pagkakaroon ng mahusay na pagsasanay ay nagdudulot ng mas magandang resulta, mas mataas na moral ng mga empleyado at mas malaking kita. So, based on adult learning principles, here is the checklist for a winning employee learning experience. So, the first one is the goals of the employee training or development programs are understandable. So, dapat malinaw ang layunin ng training o development program. So, kailangan mula pa lamang sa simula, alam na ng mga employee kung ano yung mga gusto nilang maabot o matutunan sa training. Para itong project sa school na mas madali mong matatapos kapag alam mo yung goal mo kaysa yung basta-basta ka lang gumagawa ng walang direction. So the next one is the employees are involved in identifying the knowledge, skills, and ability to be learned. Kung kasama ang empleyado sa pagpili ng mga dapat matutunan. Hindi lang puro boss ang nagdesisyon, mas maganda kung tinatanong din ang empleyado kung ano yung mga gusto o kailangan nilang natututunan. Kasi sila mismong nakakaalam kung saan sila mahina o anong skills ang gusto nilang ma-improve. The third one is the employees make themselves involved in activities during the learning process. So, aktibo ang empleyado sa mga activities habang nag-aaral sila. So, hindi lang puro upo at pakikinig, mas natututo yung mga tao kapag may participation tulad ng group work, role play o hands-on activities. Parang sa klase, mas natatandaan mo kapag ikaw mismo ang gumagawa o sumasali sa activity. So the fourth one, pang-apat is the work experiences and knowledge that employees carries to each learning situations are utilized as a resource. So ginagamit ang mga dati ng alam at karanasan ng empleyado. So malaking tulong kapag nakaka-relate ang lesson sa mga dati ng experience ng empleyado. Parang kapag tinuturo ang math gamit ang example sa totoong buhay, mas madali natin 'di bang naiintindihan. So, panglima, the fifth one is the practical and problem-centered approach from actual examples is employed. So, dapat practical at problem-centered ang approach. Mas epektibo kapag totoong problema o trabaho ang ginagamit na example sa training. Hindi lang puro theory, dapat may application sa totoong buhay para makita agad ng empleyado kung paano nila magagamit ang mga natututunan nila. Number 6 is new materials is linked to the employee's past learning and work experience. So, ikinikonekta ang bagong aralin sa mga dati ng natutunan at karanasan. So, mas madali kasing natututunan ang bagong bagay kapag naiuugnay ito sa dating mo ng alam. Parang sa science, mas naiintindihan mo ang bagong topic kapag konektado sa luma mong lesson. Number 7 is the employees are provided with an opportunity to strengthen with they learn by practicing. So, may pagkakataon ang empleyado na mag-practice ng natututunan nila. So, hindi sapat yung puro aral lang, kailangan may practice.
Parang sa sport, kailangan mong ulit-ulitin para masanay ka at tumatak sa'yo ang skills mo. Number 8 is the learning environment is comfortable, safe, and supportive. So, komportable, ligtas, at supportive ang learning environment. So, dapat walang takot, magkamali ang empleyado habang nag-aaral. Kapag kampante sila at walang pressure, mas open silang matututo at magtanong. Number 9 is the individual employee is given respect. So, iginagaling ang bawat empleyado. So, mahalaga na nararamdaman ng empleyado na nirerespeto sila. Kahit ano pang level nila sa kumpanya, kahit ano pang posisyon nila, mataas man or mababa man, parang sa barkadahan ng mas masaya kapag walang nambabastos o nang mamaliit. The last one is the number 10. The learning opportunity encourage positive self-esteem. So, nakakatulong ang training para tumaas yung self-esteem ng empleyado. Kapag natututo at nagagamit nila yung skills nila, mas nagkakaroon sila ng tiwala sa sarili. Parang sa school, ang saya sa feeling kapag mataas ang scores mo dahil pinag-aralan mo talaga.